si Vice President kanina. Correct. Okay, Oo, ang mga sinasabi po ni VP Sara po. Sabi niya, akala niyo ba nagtatrabaho ang presidente? Ay, nako. Diba? Kasi hindi daw Sinabi niya nagtatanong at all, walang direksyon ang governance at iba't ibang departamento. He doesn't command, he doesn't ask. Ano po ang inyong komento po? Ako po kasi ay nakaka-attend ng mga meeting ng Pangulo. Sa mga sectoral meetings, sa mga private meetings, nakakasama po tayo dyan. At ako po mismo ay witness kung paano siya magtanong sa mga kabinete, sa mga secretaries, no? At inaalam niya kung paano ito, paano yan. So dapat ganito ang gawin natin. So siguro kaya niya nasasabi yan. Hindi siguro siya umaattend ng mga meetings. So prove niya muna kung kailan siya umaattend ng meeting, kung kailan yung time na sinasabi niya na hindi nagko-command ang Pangulo kapag ka nagkakaroon nagko-command ng Pangulo, hindi nagpe-preside ang Pangulo during the meeting, siya muna magpaturay. Siya muna magpatunay. Kasi ang mahirap po ibibig lang. Mukhang pinaghuhugutan niya dito, Yusek, yung sa DepEd siya, yung secretary siya dati. Sabi niya walang partisipasyon at all yung Pangulo, kaya create nila yung matatag agenda, yung matatag curriculum. Yun nga lang ay natigil. Dahil sabi niya, she didn't deserve the attacks thrown at her by the admin, no? Kasi sabi niya, siya na nga lang daw ang nagde-deliver nung admin, nung time na yon. So sabi niya, nung nawala ako, wala na siyang accomplishment at all. Si Pangulo, wala na daw accomplishment. Okay, unang-una tayo doon sa matatag curriculum. Inaamin niya sa kanyang one of the speaking engagements na wala siyang ginawa dito sa matatag curriculum kasi hindi siya eksperto. At pinaubaya niya lang doon sa mga USEC yata niya or ASEC niya. Binanggit niya to sa isang nasa video yan. Inamin niya na pinukpok niya lang yung mga tao para magtrabaho kasi siya mismo wala siyang alam. So kung siya mismo walang alam, ano makukontribute niya dito sa matatag curriculum? I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Ang magawa ko lang, which I do very well, admittedly, is magpukpok talaga ng tao to drive a person to do what they are supposed to do. Pangalawa, totoo naman, walang direktiba ang Pangulo sa mga ginagawa niya sa DepEd tulad ng pag-create ng ghost students. Diba? Yung laptop na hindi makuha-kuha sa yung 1.5 gadgets and materials, school materials na hindi kinuha sa warehouse ng ilang taon. Pinabayaan niya lang doon. Hindi po direktiba ng Pangulo yan. At yung mga anomalya, yung mga bulok na pagkain, mga inaamag na pagkain na dineliver pa yata sa mga estudyante kasi na-deliver, nakita bulok eh. Hindi po direktiba ng Pangulo yan. Tama po siya. Yung ginagawa po niya talaga sa DepEd at that time na sekretary siya, hindi po yan direktiba ng Pangulo dahil hindi po ganyan mag-uutos ang Pangulo ng ganyang kapalpakan. And Yusek, may sinabi rin si VP Sara about dun sa mga flood control project na una, parang nagdududa siya bakit daw napaka-confident ni Pangulong Marcos na hindi siya madadawit doon sa usapin ng flood control. Parang alam na daw niya yung magiging resulta ng investigation ng ICI. Your comment on that po? So, sinabi niya, hindi din siya madadawit. So, alam din ba niya yung magiging resulta ng investigasyon ng ICI? Ibabalik ko lang sa kanya yung tanong. Ang Pangulo, siya nagpa-imbestiga. Siya nag-open ito para maimbestiga ng malawakan. Sila, ano bang pinaimbestigahan nila? Yung sarili nga nilang anomalya, hindi nila maisiwasiwalat sa mga tao. So, kung sasabihin niya na siya ay sure siya na hindi siya madadawit, o saan niya kinuha yon? May bolang kristal ba siya? Okay. Although, sinabi rin niya na hindi rin siya magtataka kung idamay-may yung pangalan niya kasi parang gano'n na daw yung nangyayaring tahi sa kwento eh. Sinasama na raw si Senator Bongo ngayon, PRRD, tapos baka siya na. Ang hirap kasi, ang kay Vice Presidente, puro kasi siya speculation. Wala nga siyang karisi-resibo eh. So, mahirap sumagot sa mga kwento niya nang wala akong makitang connection. Kung madadawit siya at kung may ebidensya laban sa kanya, di sagutin na lang niya. Kung hindi naman siya madadawit, di good for her.
Bago natin tanungin si Yusek Claire dun sa, dahil na-mention din siya ni VP VP Sara. Sara kanina. kahapon. Pero Oo. pero before yon, isa pa sa mga naging pahayag po ni VP Sara kanina, no, Yusek Claire, ay yung ito i-quote ko na siya. Insecure, takot at paranoid daw ang administrasyon kaya pinapalabas na distab plot ang mga kilos protesta at kritisismo sa kanya. So yun muna before tayo pumunta sa inyo, Yusek Claire. Unang-una, nakita naman niya yung mga maisog. Kasama naman siya dyan, party siya dyan. Paano bang sigaw? BBM resign. Maliban doon, di ba? Puro paninira sa Pangulo. They are showing hatred, no, against the president and against the government. Party yan ng destabilization. Inuunti-unti nila. Sinisiraan nila ng Pangulo, si start, unti-unti, hanggang sasabihin nila BBM resign. So wag niyang kalimutan, nagsalita siya sa kanyang talumpati dito sa Netherlands. Sinabi niya sa mga taong nakikinig sa kanya, lahat tayo dito, gusto natin palayasin ang Pangulo sa kanyang pwesto. For what? Sino ba makikinabang pagka umalis ang Pangulo sa pwesto? Di ba siya? So ano ibig sabihin? Ang dami nagbabanta sa buhay ng Pangulo. Pinigilan ba niya? Siya rin pala nagbanta sa buhay ng Pangulo. Kaya hindi naman niya pipigilan yun. Pero, Yusek, bukod dyan, kasi parang 3 sunod-sunod na araw na nagsalita si VP Sara. Kahapon, tinanong siya about yung paniniwala niya, pananaw niya about your qualifications sakaling kayo yung italaga bilang Justice Secretary kapalit ni Secretary Remulla. At ang sinabi niya doon, hindi niya kayo kilala, hindi ka naman magaling na tagapagsalita. Ano po masasabi ninyo doon, ma'am? Okay. Hindi niya ako kilala. So bakit siya nagsasalita against me? Kung di niya ako kilala, so dapat wala siyang sinasabi against me. Saka worried ba siya na kung ako man na magiging SOJ? Diba? Ano ba kinakatakot niya? Bakit gano'n yung paninira niya sa akin? Well, anyway, kung hindi siya naniniwala sa magsalita, affected ba siya sa mga sinasabi ko? Diba? Yung affected ba siya? Kaya kahit hindi niya ako kilala, parang ang dami niyang alam tungkol sa akin. Ano yun, stalker? So ikaw ba ang susunod na SOJ, Yusek? Hindi. Hindi. Kaya wag siya mag-alala. Hindi ako nag-apply for the position. Cover mo pa si Yusek Oo. Claire. Kasama pa natin. Tanungin nga pala natin si Yusek kasi bumaba yung ratings ni PBBM. Trust ba yon? Trust ratings yung sa SWS. Ano po sa tingin nyo, Yusek, yung SWS naging ba o dahilan? Pulse? Parang SWS and Pulse, no? Both na yung naglabas. Oo, Yeah. oo. Pareho na naglabas Siya, Yusek. right? Trust and performance. Today daw yung Pulse, Yusek. Oo. Di ba? Yung Pulse Asia. Oo, Diba? ano po ang sa tingin nyo or ng Malacanang ang dahilan Bakit? po? Pulse Asia yun Siyempre, Yun lang. So, siyempre natawa lang again- ako doon, Yusek Claire. Okay. Again, di ba? Ang Pangulo naman, sabi nga natin, kahit anong numero yan, tumaas, bumaba yan, basta nakikita natin na talagang puspos ang trabaho ng Pangulo. Alam naman ng mga miyembro ng MPC yan Talagang siksik-lig yung schedule ng Pangulo. Para mahirap kasi na magpapa-apekto ba ang Pangulo sa numero? Hindi po magpapa-apekto ang Pangulo sa numero. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho. Mataas, mababa, tuloy pa rin po ang trabaho ng Pangulo. Yusek, pahabol lang makahingi lang po kami ng statement about dun sa mga diskaya na sinabi nila na hindi na sila makikipagtulungan doon sa investigation. Gaano po kalaking setback ito? Kung magiging setback man? Kung hindi sila makikipagtulungan, most probably, hindi lang naman sila ang sole witness na pwede magbigay ng mga impormasyon na kakailanganin ng ICI. So, kung hindi naman sila lang, at meron pang mas matibay na mga magbibigay ng mga ebidensya, mga witnesses na magbibigay ng mas matitibay na ebidensya, at maipipinpoint talaga kung sino yung dapat na mapanagot, tingin ko hindi naman sila magiging kawalan.